Kabanata 606. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay sa sobrang pamilyar. Ang Spirit-Breaking Sword Palm ay mabilis na gumapang sa kalangitan, at isang malaking purple na Divine Whip ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bang! Bye-bye! Ang Black Smoke Demonic Sword ay mahigpit na nakabalot sa latigo. Sa oras na ito, si Zephyr ay nakikipaglaban sa isa laban sa dalawa. Sa sandaling ang mahabang latigo ay bumabalot sa Black Smoke Demonic Sword, ang Spirit-Breaking Sword Palm ay sumugod sa kanya. Puff! Lumipad ang dugo sa hangin, ngunit ang maliit na marka ng palad ay kasing talas ng isang espada. Lumipad ang ulo ng kalaban sa isang iglap. Lumipad ang ulo ng huli na may blanko at nakakatakot na ekspresyon. Malinaw, hindi siya makapaniwala na maaaring patayin siya ni Zephyr sa kanilang pag-atake. Ano? Ang payat na demonic cultivator ay hindi napigil ang mapasigaw sa takot. Ang labanan ng martial arts. Ang momentum ay sinakop ang isang mahusay na kadahilanan. Kapag mahina na ang kanyang momentum, hindi maiiwasang maapektuhan nito ang sarili niyang lakas. Habang siya ay naging mahiyain, ang mga paggalaw sa kanyang kamay ay biglang naging lubhang mabagal. Hong! Bagamat bahagyang nagbago ang mga galaw ng payat na demonic cultivator, magdudulot ito ng malaking pagbabago kung ang isang eksperto ay makipagpalitan ng suntok. Agad na naunawaan ni Zephyr ang puntong ito. Ang Spirit-Breaking Sword Palm ay nagtama ng 3 palm print, na bumubuo ng 3 mga ruta ng pag-atake. Sa isang iglap, nabasag ng Purple Light Whip ang batong kabaong sa puting buto ng palad ng kabilang partido. Mamatay. Isang marahas na sigaw ang narinig. Isang aura ng kabaliwan ang lumabas, ang mga mata ni Zephyr ay kumikinang sa nakakasilaw na liwanag ng espada. Kasabay nito, ganap na nagbago ang mukha ng payat na demonic cultivator. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zephyr. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nasa harapan niya ay isang level 6 agility junior lang. Puff! Sa matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay, nawala ang palm print ng Spirit-Breaking Sword Palm ni Zephyr. Rumble! Ang lahat ng enerhiya ay nagsimulang gumuho sa isang iglap. Anak! Dead meat ka! Hindi ka pababayaan ng Hallmaster. Ang payat na demonic cultivator ay umungal ng buong lakas. Lumantad ang mga ugat sa kanyang katawan at sobrang sakit. Talaga. Hindi nagkomento si Zephyr. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinutol ang huling buhay ng kanyang kalaban. Pagkatapos, ang totoong enerhiya ay kumislap at nakakita ng ilang bag sa kanila. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang matako na pusa na ito ay nakahiga sa balikat ni Zephyr. Hindi niya alam kung paano ito ginawa ng lalaking ito, ngunit ang tamad nitong tingin ay nagpalungkot kay Zephyr. Ngunit bigla na lang, mabilis na tumayo ang matako na pusa, tumingin sa isang direksyon na may pares ng matubig na mga mata, at kinakawayan ang kanyang mga kuko kay Zephyr. Meow! Meow! Ham! Sabi mo may darating. Naniniwala si Zephyr sa katalinuhan ng sakam na pusa. Hindi nagtagal, naisip ni Zephyr ang sinabi ng payat na demonic cultivator bago siya namatay. Hallmaster! Siya ba yung dumating? Meow! Ilang beses ulit tumahol ang matako na pusa. Ibig mong sabihin hindi mataas ang tsansa kung manalo. Tumango si Zephyr. Pagkatapos, mabilis itong gumalaw sa isang direksyon. Inaprubahan ni Zephyr ang mga salita ng sakam na pusa. Nakita na niya ang perception nito. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Zephyr, isang marahas na tunog ng pagpunit ang narinig mula sa kawalan. Sa susunod na sandali, isang itim na anino, tulad ng isang multo,
ang sumugod sa kanila na may napakalakas na enerhiya ng Diablo. Kabanata 607. Boom! Ang itim na anino ay dumapo sa lupa, na napapalibutan ng walang hanggan na napakasamang enerhiya. Kalmado ang mukha niya pero may malamig na aura. Matapos makita ang katawan ng demonic cultivator sa lupa, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Damn it! Boom! Ang enerhiya ng demonic sa kanyang katawan ay biglang kumulo, at ang dalawang daloy ng enerhiya ng demonic ay napalitan ng mga bakas, na kumakalat na parang dalawang pakpak. Swoosh! Sa isang matinis na tunog, lumitaw ang lalaki 1,000 metro ang layo. Ang bilis na ito ay lampas sa bilis ng tunog, hindi bababa sa 5 beses ang bilis ng tunog. Sa itaas ng kawalan, may napunit na itim na marka na hindi nawala ng mahabang panahon. Sa loob ng ilang paghinga, ang lalaki ay tumawid sa kawalan at nawala. Napakalakas. Sa itaas ng kawalan, mabilis na gumalaw ang figure ni Zephyr. Ang kidlat na ningning, tulad ng isang pares ng malalaking pakpak, ay umalalay sa kanyang katawan, na nagpabilis ng kanyang bilis. Bukod dito, nitong mga nakaraang araw, unti-unti niyang naiintindihan ang lakas ng hangin. Bagamat kaunti lang ang naintindihan niya sa kakanyahan nito, naging dahilan din ito para gumawa siya ng kaunting pag-unlad. Kaya naman, hindi lamang siya nagtataglay ng madilim na asul na kidlat, ngunit mayroon din siyang tipak ng malabong berdeng liwanag, na siyang kapangyarihan ng hangin. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Sa kanyang likuran, nakaramdam siya ng matinding pressure na dumarating sa kanya sa bilis na hindi pa niya nakikita. Kung tama ang hula niya, dapat itong lalaking ito ang tinatawag na Hallmaster. Hallmaster, ang demonic cultivator na ito ay isang eksperto sa Hallmaster level, ngunit ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa sinumang demonic cultivator sa Hallmaster na nakita ko. Natatakot ako na pakiramdam ko ay nasasakal pa rin ako ng napakalakas na aura. Kumunat ang noo ni Zephyr. Meow. Ang mata ko na pusa sa kanyang balikat ay nagpakawala ng isang agarang sigaw. Mabilis na lumipat ang pares ng mga kuko ng pusa patungo kay Zephyr. Ibig mong sabihin sa direksyon na iyon. Sa pagtingin sa mata ko na pusa, bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr, at pagkatapos ay bumagal lamang siya ng kaunti. Sa sumunod na sandali, pinili niya ang direksyong iyon at mabilis na tumakas. Walang alam si Zephyr tungkol sa tinatawag na Hallmaster na ito, ngunit ang mga Hallmaster level na demonic cultivator na nakita niya ay ang Demonwood Snake King, Nigel Rose, Kanghai Hallmaster, at iba pa. Ang ilan sa mga taong ito ay nasugatan o napatay niya. Gayunpaman, napakalinaw ni Zephyr tungkol sa dahilan. Ito ay ganap na dahil sa mga demonic cultivator na ito sa Hallmaster level. Ang kanilang lakas ay hindi kumpleto, at ang kanilang lakas ay mas mababa sa 10 bahagi kumpara sa kanilang kapanahunan. Kung tutusin mula sa lakas at cultivation ng Shaguan Hallmaster na ito, ilang beses siyang mas malakas kaysa sa mga Hallmaster na napatay ko. Kahit sa ganoong kalayuan, ang malakas na aura sa katawan ko ay sapat na para suffocate ako. Natatakot ako na naabot ko na ang espiritu. Habang nag-iisip ay naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Lalong bumilis ang kanyang figure. Boom! Nayanig ang kawalan. Habang bumibilis ang figure ni Zephyr, isang nakakatakot na pagsabog ang biglang tumunog mula sa layo na mahigit 10 milya sa likuran niya. Pagkatapos, kitang-kita ng isa na sa kailaliman ng langit, may mabangis na bakas na naghaharutan sa isa't isa, na parang pinuputol ng isang matalim na sandata, na may tanda ng pagpunit. Meow! Ang mata ko na pusa ay nagpakawala ng kagyat na sigaw.
Halatang naramdaman na nitong bumibilis ang takbo ng eksperto sa likod nila at hahabol na sana sa kanila. Kabanata 608. Sobrang bilis. Kumunat ang noo ni Zephyr at mukhang determinado. Sa oras na ito, imposibleng makatakas siya. Sa bilis ng kalaban niya, saglit lang siya makakahabol sa kanya. Meow. Sa oras na ito, ang matako na pusa sa kanyang balikat ay biglang nagpakawala ng isang nagulat na sigaw. Pagkatapos ay mabilis niyang itinuro ang direksyon ni Zephyr at sumigaw. Nasaan ka na? Bahagyang gumalaw ang pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Sa di kalayuan, mga 15 kilometro ang layo, isang matayog na gusali ang lumitaw. Sa kawalan, ito ay partikular na malinaw na ito ay isang malaking sinaunang lungsod. Kangwang City. Habang bahagyang kumikilos ang kanyang puso, naisip na ni Zephyr ang pangalan ng sinaunang lungsod na ito. Sinasabing ang Kangwang City ay isang sinaunang hari, ang bayan ni Kangwang. Siya ay orihinal na isang emperador, ngunit nagustuhan niya ang martial arts. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagbisita sa mga sikat na guro, sa wakas ay nakakuha siya ng isang magandang pagkakataon sa kanyang nasa katanghaliang edad at naging isang nangungunang master. Sinasabing ang lakas ni Kangwang ay hindi maarak, at siya ay prangka at walang pigil. Nagkaroon siya ng maraming matalik na kaibigan, kaya ang imperyong itinayo niya ay naging isang nangungunang bansa. Gayunpaman, 10,000 taon na ang nakalilipas, misteryosong nawala si Kangwang, at unti-unting tumanggi ang imperyo sa kanyang pagkawala. Pagkatapos, tanging ang maharlikang lungsod, na dating itinuturing na imperial capital ni Kangwang, ang napanatili. Higit pa rito, bagamat misteryosong nawala si Kangwang, walang makapagpas siya kung siya ay buhay o patay na. Higit sa lahat, gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan sa kanyang buhay, at kabilang sa mga ito, mayroong ilang walang katulad na mga eksperto. Sa makatuwid, walang nang-ahas na salakayin ang lungsod na ito. Bukod dito, kahit na ito ay isang labanan, napakakaunting mga tao ang maglalakas loob na kumilos. Ang tunay na lakas ng taong nasa likod nito ay dapat nasa spirit realm. Siguradong hindi ako makakalaban sa kanya. This city is a good choice. Habang malalim ang iniisip, may plano na si Zephyr. Junior. Saan ka pupunta? Isang malamig na boses ang lumabas. Ang tinig na ito ay parang isang mataas na bundok at umaagos na tubig, na may isang uri ng katahimikan, ngunit ito rin ay may halong madilim na aura, tulad ng isang makamandag na ahas sa tahimik na pool, na maaaring magbigay ng isang nakamamatay na suntok anumang oras. Damn it, humahabol siya. Nang walang pag-iisip, alam ni Zephyr na ang tagapagsalita ay dapat na Hallmaster. Emph. Muli siyang ngumuso sa kanyang puso. Rumble. Ang tunay na enerhiya ni Zephyr ay tila nasunog. Ang enerhiya ng dugo ay tumaas sa langit at isang malawak na kapangyarihan ang ipinakita. Pagkatapos, tumaas ang tunog ng hangin at kulog. Ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng ilang beses. Sa oras na ito, si Zephyr ay napapaligiran ng mga anino ng dragon, na humihinga sa loob at labas. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Ang bilis niya. Talagang bumilis. 5 kilometro ang layo mula kay Zephyr, bahagyang gumalaw ang mukha ng isang lalaki, may bakas ng lamig at pagtataka sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay halatang masamang Hallmaster. Sa simula, kumpiyansa siyang mahuli si Zephyr, ngunit hindi niya inaasahan na biglang tataas ang bilis ni Zephyr, na ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Kahit paano ka tumakas, hindi ka makakatakas sa akin. Whir. Habang nagsasalita siya, marahas na umindayog ang balabal ng Hallmaster.
Sa isang iglap, ang buong kalawakan ay nagyelo na parang pinigilan ng husto. Sa isang kisap mata, isang malaking bagzo ng hangin ang nabuo sa hangin. Ang nagngangalit na hangin ay gamulong, at ang gitna ay malinaw na kontrolado ng isang kakilakilabot na enerhiya ng Diablo. Sa pag-ikot nito, lahat ng nasa paligid nito ay nagulong at napunit. Kabanata 609. Pumunta ka. Hawak ang kanyang mga daliri, umungol ang Hallmaster na may bakas ng masamang espirito sa kanyang mukha. Rumble. Kaagad, ang nagngangalit na hangin sa kalangitan, tulad ng isang nagngangalit na dragon, ay nakalock kay Zephyr. Swish. Ang kanyang figure ay kasing bilis ng kidlat at kasing haba ng ulan ng mga bituin. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Malawak, walang kapantay. Isang malaking pressure ang bumagsak mula sa langit. Ang walang katapusang pressure ay tila babagsak mula sa langit. Ang hangin ay gumawa ng isang kakilakilabot na pagsabog na tunog sa pulgada, tulad ng mga paputok. Maging si Zephyr na may matatag na pag-iisip ay hindi naiwasang lumingon sa lugar na wala pang 3 milya ang layo. Ang isang malaking bagzo ng hangin ay nagsimulang bumuo. Sa paligid ng bagzo ng hangin, may mga whirlpool, at pagkatapos ay mabilis silang nagtipon tulad ng isang malaking buhawi. Kahit na napakalayo nila sa isa't isa, kitang-kita pa rin niya ang nakakatakot na puwersa ng pagpunit. Damit, ang lalaking ito ay talagang nangangahas na umatake sa lugar na ito. Sa oras na ito, malapit na sila sa lungsod at bihira na ang sinuman sa lungsod na kumilos. Kahit si Zephyr ay hindi makapaniwala na ang taong ito ay may lakas ng loob. Lahat ng kasamaan ay dapat patayin. Ang taong ito ay talagang nangangahas na gawin ito. Biglang may naisip si Zephyr. Noong nasa Howling Wolf Valley siya, nakakuha siya ng isang mahiwagang bagay na may marka ng kalansay. Baka naman dahil dito. Rumble. Nang maramdaman ang dumadagandong na kapangyarihan sa likod niya, hindi na nagdalawang isip si Zephyr at binilisan ang pagtakbo. Damn it, at least 5 kilometers pa. Bagamat bumilis si Zephyr, ang rumaragasang hangin sa likod niya ay patuloy na lumawak sa mga buhawi, na nagdulot ng malalaking alon sa paligid niya at mabangis na nagtagal sa paligid niya. Kung ito ay magpapatuloy, kapag ako ay gamulong dito, ako ay nasa awa ng iba. Napakalinaw ni Zephyr tungkol sa mga taong nasa kasamaan. Bawat isa sa kanila ay hindi isang mabait na tao, lalo na ang mahiwagang bagay na nakuha niya, na maaaring may isang mahusay na pinagmulan. Ayan na. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkaroon ng matapang na ideya si Zephyr. Klang. Maririnig ang tunog ng mga sandata na tumatagos sa kawalan. Gusto pa ba niyang lumaban? Nang makita ang aksyon ni Zephyr, ang Hallmaster ay nagpakita ng bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Iniwagayway niya ang kanyang mahabang balabal, nagudyok ng mga alon at mas lalo pang hinampas ang buhawi. Tila natakpan ang buong mundo. Mamatay. Malayo ang boses, ngunit umabot sa tenga ni Zephyr na parang malapit sa kamay. Ikaw. Hindi pa qualified. Unti-unting umalangaw-ngaw ang boses ni Zephyr Khan. Sigurado siyang maririnig iyon ng kabilang partido. May matinding katatagan sa boses niya. Hindi ito pagmamataas, ngunit malaking kumpiyansa. Lumabas ka. Great Desert Sand. Klang. Nang malapit ng gamulong ang buhawi sa kanya, kumilos din si Zephyr. Nang ipakita ang pamamaraan ng espada ng buhangin sa disyerto, ang buong espasyo ay tila napuno ng dilaw na buhangin. Nagtipon ang mga bahid ng bladed energy at lumikha ng kakaibang bagzo ng hangin. Rumble. Marahas na nagsalpukan ang dalawang puwersa.
Gayunpaman, ang bladed energy na ipinadala ni Zephyr ay halatang mas mahina kaysa sa kanyang kalaban. Sa sumunod na sandali, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Kasabay nito ang pagngisi sa mukha ng Hallmaster na nagpapakita na siya ay kampante. Kabanata 610. Pero maya-maya, biglang nagbago ang mukha niya. Dahil nalaman niyang matapos matamaan, ang bilis ni Zephyr ay tumaas sa sukdulan. Ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas mabilis kaysa sa dati. Sa isang iglap, tumalon siya at mas lalong lumapad ang distansya sa pagitan ng dalawa. Shit! Direktang hinulaan ng Hallmaster na iyon ang totoong iniisip ni Zephyr. Little bastard! You actually dare to use me. I will kill you. Sinakop ng Dagandong ang buong lugar sa isang iglap. Sumabog ito ng malakas na parang kulog. Rumble. Ang Dagandong na ito ay naglalaman ng nakatutuwang apoy, at niyanig nito ang lugar sa loob ng radius na 50 kilometro hanggang sa patuloy itong sumipol. Parang pagsabog ng kulog. Junior to hell. Nabaluktot ang mukha ni Hallmaster at nalazlaz ang palad nito sa kawalan. Halata na ang lakas ng Hallmaster ay umabot sa espiritu. Sa galit, nagpakita siya ng mas makapangyarihang mga kasanayan kaysa dati. Gayunpaman, ang Great Desert Sand ng Zephyr at ang buhawi ng kalaban ay malinaw na mula sa magkasalungat na anggulo. Sa pamamagitan ng friction at vibration sa pagitan ng isa't isa, ito ay hindi bababa sa pagdaragdag ng isang kamangha-manghang presyon sa katawan ni Zephyr, na agad na pinapataas ang kanyang bilis sa sukdulan. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng Hallmaster na may puot ay para lamang gawin ang natitirang kapangyarihan sa kanya. Kahit na ito ay makapangyarihan pa, ang kapangyarihan nito ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Puff! Isang subo ng sariwang dugo ang marahas na iniluwa. Nagsimulang manginig ang katawan ni Zephyr na parang tinamaan ng kidlat matapos tamaan ng mga nalalabing baka. Gayunpaman, sa parehong oras, ang katawan ni Zephyr ay agad na gumapang sa kalangitan at muling bumilis, na bumagsak sa lungsod. Emph! Malungkot ang mukha ni Hallmaster habang nakatingin sa kawalan. Bilang isang Hallmaster level demonic cultivator at isang spirit expert, isang hindi mapapatawad na kasalanan para sa kanya na hayaan ang isang level 6 agility junior na umalis sa kanyang hawak. Sa partikular, si Zephyr ay nagdala ng isang mahalagang bagay sa kanya. Kahit siya ay hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Gayunpaman, nakilala na niya ang lungsod. Kangwang City. Bagamat ito ay nabulok sa sukdulan, ito pa rin ang imperial na kabisera ng Kangwang noon. Kung ako ay padalos-dalos na papasok dito, kahit ako ay hindi makakakuha ng anumang mga benepisyo. Habang nagmumuni-muni, nagbago ang ekspresyon niya. Rumble. Ang katawan ni Zephyr, tulad ng isang bumabagsak na bituin na ulan, ay tumama sa lupa ng malakas, at siya ay patuloy na naglalabas ng dugo. Sa kanyang likuran, isang malaking piraso ng laman at dugo ang nagkapira-piraso. Hindi lang iyon, pati mga buto ay makikita mula rito. Ubo. Habang umuubo ng dugo, malamig na nakatutok ang mukha ni Zephyr. Kung hindi dahil sa kanyang ancient draconic way at sa kanyang hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas, kahit sinong martial artist sa peak level 9 agility ay namatay na sana. Sa paghusga sa lakas ng Hallmaster, halatang nasa spirit realm siya. Sa mga tuntunin ng kanyang paglilinang, madali niyang napatay ang isang martial artist sa agility. Kung may lumabas na balita na makakatakas siya sa habulan na ito, mabigla ang lahat. Talagang may sekil ako kung lalabas ako ngayon. Nawala ang totoong enerhiya ko at grabing nasugatan ang internal organs ko.
Kahit na may proteksyon ng maraming elixir, aabutin ako ng 3 o 5 araw para makarecover. Sinulyapan ang kanyang pinsala ng walang pakialam, si Zephyr ay lihim na hinusgahan.